Okay, so tuloy natin yung pagsagot dito sa website na Ingebex. Sa hydraulics pa lang tayo. Dito section 1, page 4 na tayo. Okay, so let's answer this. The ratio of the maximum velocity to average velocity of viscous fluid through a circular pipe is. So this one is a topic under, or ano ba to? Under the topic fluid flow in pipes. Ayan, kasi meron ding open channel, 'di ba? So dito kasi, yung conduit kasi pwede yung, 'di ba, liquid flows in a conduit. Okay. Wait lang. Wala yung cursor ka na naman. Blow ko ulit. Liquid flows into a conduit. Okay. So ang conduit, pwede siyang pipe, pwede siyang channel. So yun, sa pipe, full flow yan. Full. Ayan, full yung flow niyan. So dito sa channel, syempre partial lang. May open eh, 'di ba? Ito enclosed, ito open, kaya partial flow lang yan. Ito full flow. So ayun, doon tayo sa flow in pipes. Kasi meron tayong open channel. Susunod din yan. Ay, ba't ko binura? Okay na yan. Kasi ano rin naman. Draw ako ng pipe na ito. So awesome, ito yung pipe na. Yan, ganyan. So may flow dyan. The ratio of maximum velocity. Ang velocity niyan, syempre, mas mabagal siya dito, di ba? Zero yan dito. Then parabolic yan. Pag ganyan. So, syempre, ito yung maximum velocity. U ata yung gamit eh. Ayoko mag-V. Yun na lang. U max. So, syempre, ang average niyan is, yun, parang na-average ka lang. Zero dito, di ba? Zero velocity dito. And pag gumawa ka ng, parang, ano yun eh, graph yan. So, dito, zero velocity. So, ang average nun, U average is just kalahati ng U max. Diba? So, 1/2 ng maximum velocity. So, dito anong tinatanong? Ratio ng maximum to average. Maximum to average. Maximum to average. So, mag-swap lang to. Magiging maximum. Maximum divide by average. So, that is, yan, equal to 2. Yan yung ratio niyan. Okay? Again, maximum to average. Pero pag baliktad, average to maximum, yun yung 0.5. So, dito, dos yan. Okay, so ayan yun. Answer natin dyan. Ito kailangan din natin to dito eh. So di ko muna siya buburahin. So sa ikalawa, shear stress distribution in a viscous fluid. So kung kanina, velocity. Ito naman, shear stress. Anong relationship nila? Ano ba? Ang shear stress, mas malakas siya kapag may nagkikiskisa na part. O dito banda yung maximum shear stress, di ba? Dito sa may pipe. Sa loob mismo. Ayan, sa loob. Gawa ulit tayo. Ganyan. So, kung ito naman yung sa shear stress distribution yan. So, of course, maximum dito sa mga pipe. Then, paliit ng paliit yan hanggang sa mag-zero sa center. So, ayan. Linear naman to. Kung ito ay quadratic, yan, parabolic, second degree, ito, first degree lang to. So, ano napansin mo dyan? So, maximum at the center, minimum nga eh. Maximum at the inside of surface, ayun, tama. Ito siya. Kaya, yan yung sagot. Pero, mali yan dito. Same throughout the section. Actually, same lang din yan ng thoughts. Kung titignan nyo yung comments, ayun. So, ang sabi, yan, maximum at the inside of the surface ang mga sinasabi ng ComSec din. So, di laging tama dito sa Indiabix. Okay, may mga mali rin dito, kaya kukorek na natin. Ito ata yung first, no? Same throughout the section. Ang tinutukoy na section ba dito? Eto? O yung at any point ng section? Medyo big din kasi.
Pero ito yung tama talaga. Maximum at inside ng surface. Ito, nasa loob ng surface. Ito yung surface, di ba? So, it does make sense naman, no? So, ayun. We're done with that. So, balik tayo sa third na. 18. Yan. So, product ng Reynolds number. Ito. Reynolds. May naalala akong mnemonics dito dati. Na very timely nung nakita ko. Reynolds number. Si Rendon daw ay ano yun? Kalimutan ko tuloy. Basta V0 over mu yun. Kalimutan ko na. V0 over mu yung formula. Motivational video. Motivational videos. Nakalimutan ko. Wait nga. Sige. Okay. Binalikan ko. So, ito. Si Rendon ay hindi. Medyo iba yung pagkalagay ko ng ano, D, Diro, Diro V. Ayan. Pero ang ano kasi dito kabisado ko na ito, V Diro over mu. Madalas kasi parang naging tongue twister na sa akin. V velocity, D yung diameter ng pipe. Rho yung ano yung density, mass density. May absolute viscosity or dynamic viscosity. So ito yung mnemonic sa Rendon ay deleted na ang pinost na videos about motivation. So ayun, kung trip nyo yun, ay hindi nga trip, na tatawa lang ako. Kaya di ko trip. Ayoko ng ganong mnemonics. So again, ito gamitin natin, video over mu. V, D, rho over mu. Again, V for velocity, D for diameter ng pipe, rho for mass density, then mu for absolute viscosity. So, yun yung sa Reynolds number. Ang sa Froude's number naman, ito pala ay inertial force to viscous force. So, yan, baka may tanong din yan sa board yan. Inertial, yun yung velocity. Velocity yung inertial. Kasi ano ba yung inertial? Di ba state of being at rest? So, pag niresist yun, may ano ka na. Pag na-resist yun, either nagkaroon ka ng displacement, position, di ba? Ano bang ano natin doon? Um, displacement or derivative ng position with respect to time. Or derivative niyan with respect to time. So, derivative ng position with derivative ng derivative nito. So, that will be our, velocity yun, di ba? Derivative ng displacement or change in displacement with respect to time velocity. Or kapag differentiate mo na yung velocity, pwede yung acceleration. Pero ito yung nagamit, yung velocity. So, ayan. Basta, iniresist lang yan. Baga wala ka na sa inertial state. So, ayan. Velocity lang yan. Then, viscosity. Diba? For sa Froude's number naman, ano naman yan? Inertial force to gravitational force. Square root ng G times L na lang. Kasi, yung D dito, diameter na eh. Pero yung L dyan, ayan naman yung tinatawag nating hydraulic depth. Iba yan sa hydraulic mean depth ha. Yung hydraulic mean depth or yung hydraulic radius, yun yung area over wetted perimeter. Pero ito, area over width lang to ng top. Top width lang yan ng channel mo. So, ganun. Or ng conduit mo. So, ayun. Area over yan. Kaya, for, di ba, for rectangular, ang L mo will be area. For rectangular na conduit, so magiging ang hydraulic depth mo ay area, di ba? Divided by top width. So ang area nun ay width times, di ba? Width times height or h or i-d ko na lang, letter D, depth. Divide mo sa top width, also B. So kaya, D lang siya for rectangular. So yung nakakabisado natin. Nakalimutan to. Masih sa books eh. Tinignan ko yung ano, yung sa
White yung sa Gertzy, tsaka yung sa Besa. Ayun, wala silang nilagay na ganito or na-overlook ko lang. So, ang nakalagay agad sa kanila yung ano, D na for rectangular. Or in general, yan, length talaga yan. Ano talaga yan, hydraulic depth. So, ayun. Hopefully, okay tayo dito. And then, lastly, itong mga tawag natin dito sa Reynolds number, Froude's number, Mach number, yun yung mga dimensionless numbers. Meron pa yan, may Euler pa, may Weber pa, and marami pa yan sila. Merong listahan yan. Discuss na lang din natin yun, no? Some other times, other video. Ang Mach number naman, ito naman yung inertial force to, ano yan, elasticity. Yung celerity, di ba? So, sa pressure disturbances, properties of fluids, discuss na lang din natin. Parang di ko pa ako na-discuss yun. So, yan celerity, yung pressure wave, or yung speed of sound, or celerity nga ang tawagin. Yun, kapag pinag-multiply natin yan, Reynolds number times Froude's number times Mach number. So that will give us V d rho over mu times V over square root ng GL times V over C. Simplify natin V. O tandaan nyo, V cube lang yan. Tapos yung rho, tapos yung diameter. Okay. And then, yung denominator ay mu times square root ng GL times yung celerity. So, alin yung tama dyan? V cube rho, V cube rho L. Hindi ko alam bakit L yung gamit na dyan. Ay, magkaiba rin naman. Baka dahil sa depth, di ba? Pag sa, naman, pag pipe, yung depth is just equal sa, o yung depth nga is equal lang din sa parang diameter, di ba? Pag full flow. So, ayun. Pero kapag partially, so, ayun. Meron tayong specific for maximum discharge. So, ang depth lang dapat natin ay 0.938 na-discuss na to, di ba? Isa nauna ng diameter. Tapos, kapag maximum velocity, 0.82 naman, 82% ng diameter. So, ayun lang naman yun for sa pipes. So, ayun. Ito yung sagot natin. So, walang number na nakikita. V cube rho D or L dyan, tas mu times square root ng GL times ito lang, di ba? Kasi ito, basta tandaan nyo, naka-cube yung velocity kasi merong velocity dito, velocity rito, velocity rin dito. Ayun, naka-cube yung velocity. O, iisa lang yan dyan. So, yan yung answer natin. So, yan. That's it. So, next. Last two. Ay, may sagot na ako sa last. So, pick up the correct statement from the following. So, ito, na-discuss na rin natin to sa nauna. For critical flow, ayan yung Froude number. Sige, Froude number since kadidiscuss lang din natin, di ba? So that is inertial force to gravitational force, GL. Pero for rectangular, inertial force over square root ng G times depth lang din yan. For critical flow, ang Froude number natin ay 1. So VL over square root ng GD. Diba? Ba't 2G? So sana yun? GD sabi ko pero 2G na absent-minded. So, V is equal to square root ng GD. So, apply square root on square both sides rather. Okay, square mo both sides para matanggal yan. So, magiging, na to? This will be V squared is equal to GD. So, pag-solve natin yung critical depth, kasi sinet na natin as 1 yung Froude number. So, critical depth na yan. And critical velocity na rin to. VC squared over G. Ito ba yung hinahanap? V squared over G. Yan lang yung tama. Wala namang all of the above dyan. Hindi yan yung isagot natin. No. Pero, if ever, all of the above to, sige, check natin yung check natin kung bakit mali yung dalawang yan. For truncal flow. Sige, okay naman na tayo dito. Tanggalin ko na yan. Okay, for truncal flow, kasi meron tayong stages, alternate stages ng flow eh. So, sabihin natin, nandito yung critical. Nandito yung critical flow. That is, ang Froude number ay equal to 1. So, alin dito ang supercritical? Alin din ang subcritical?
mnemonics ulit. May palatand di siya mnemonics pero palatandaan turo ng instructor namin nun. Pero sige, ano din, natatandaan din kasi. So, ang crude number ng truncle, ito lang, pag truncle, isipin mo, ano ba yung truncle? Parang ano, di ba? Peace. Okay, calm lang siya. So, mangyayari yun kapag mataas siya, di ba? Kasi, to, ano lang, yung continuity equation lang, Q is equal to AV. 'Di ba? So, for constant na discharge, o modify natin. So, ang velocity, parang divide muna natin to by area. Divide by area. So, ang velocity is equal to Q over A. So, ito nag-a-act yan as constant. So, anong relationship yan? Kung naalala pa sa proportion and variation, 'di ba? So, pwede natin yung straight as ganyan. Ano ibig sabihin yan? Pag ganyan? Other term dyan, 'di ba, ay inversely proportional. Velocity is inversely proportional yun sa area. So, ayun, ibig sabihin, increase velocity, decreasing, maliit yung area. Pag maliit naman yung velocity, dapat malaki yung area. Okay. So, ano ba? Ayun. So, mas mabilis ang velocity, which makes sense. Alin ba mas mabilis mag-flow? Yung mas malaki? Alin mas mabilis na speed, na ano, yung speed, mas mataas na speed, yung hose mo na malaki o yung hose mo maliit. Di ba ito? O, pag maliit yung area, mabilis ang agos, yung velocity. So, ganun lang. So, for truncal flow, yan, mabagal ang velocity. Velocity is less, ano ba? Ito na lang. Velocity less. So, ang area, which gives us yung depth na rin, kasi sabihin natin for constant width lang yan sila. So, mababang velocity, malaking depth. Then, ito naman, pag mabilis na velocity, mas mababa lang siya. Ganun lang pala tandaan. So, ibig sabihin, ito yung super critical, yung nasa baba. Ito na yung mnemonics na sinasabi ko. Super to. Super critical. Ito, bakit? Ito na yung palatandaan. Ano daw kasi siya? Sobra. Okay. Corny ba? So, ayun, sobra. Sobra. Sobra siya sa 1. So, ibig sabihin, ito is, ang Froude number is greater than 1. Ito naman, Froude number is less than 1. So, ganun lang. Palatandaan natin the alternate stages of flow. Di ba? So, tignan natin, verify natin kung tama ba yan. For truncal flow, Froude number ulit. Kakabisado na natin yan. Froude number ay inertial force to gravitational force. Hindi ko na kasi rectangular na assumption natin dyan. So, ang hinahanap ay, ito na agad, V squared over ano, no? V squared over 2G, yun na pala yun. De-derive pa uli, kade-derive lang kanina. V squared over G, 2G ba sabi ko? V squared over G lang pala yan. So, ayun. So, ang height natin, ito na rin yung depth, yung sabi ko. Iniba ko lang yung um, symbol na ginamit. So, for truncal flow, ayan. So, that is, mataas ang value niyan. So, that should be greater than V squared over 2 over G. Diba? So, wala naman siya dun. Wala dun yung tama. Ito, height is greater than square root ng 2J. Parang mali. Mali ito. Ito naman, sige. Ito parang mali din. V tapos V uli. Typo lang ba yung V dyan? Dapat ba H yan? Pero mali pa rin. Kasi dapat greater than yun. V squared over G. Ito pala, mali rin tong may 2 dito. Mali yan. Ito, for torrential flow, ayan, for torrential, other term pala doon, ayan, super critical naman yun. Torrent. Yung torrent, alam niyo ba yung website na yun? So, yun naman ay kapag mas, siya, mababang depth. So, less than V squared over G naman yan. So, meron ba dito? Height ay, 2 over G. Mali uli yan. Ito naman ay V is less than, ayun. Ito. Discuss natin to. Bakit iba yan dito? Ano yan? Math yan. So, kung ayusin natin to, this will be GD is less than V squared, di ba? So, ang nangyari dito, apply tayo ng apply square root on both sides. So, nangyari, square root ng GD is less than V.
O pwede mo naman yang pagpalitin, di ba? Ito ay less than ito. So, ibig sabihin, kung babalik kita rin natin yan, velocity is greater than square root ng GD. O, mali rin to. So, ayun. Kasi dapat greater than. So, kaya, ayun yung answer natin. Yung bilang. So, down to our last problem. Last case. Side slope ng Chipoliti. Chipoliti. Pronunciation yan Chipoliti nga ako dati. Yung prof namin dati. Chipoliti sabi. Kasi nga daw parang, ano ba? French? Ayun, French nga. Chi. Basta yung CI. Pronunciation may chi. Wala akong maisip na may cappuccino. Italian ba yun? Ayun, cappucci. Pero double C kasi yun, di ba? Anyway, so ito naman yun. Ang Chipoliti is a trapezoidal na ang side slope ay horizontal ay 1, ang vertical ay 4. So, ayun. Horizontal ay 1, vertical ay 4. So, pwede mo rin siyang kunin. Kunin mo yung angle theta nun. Tan theta is equal to 1/4. So, tignan natin. So, pwede kasing lumabas din to Ganito rin yung tanongan. May nag-counter kong problem na ganito naman yung tinanong. So, arctan ng 1/4. So, pwede siyang ganito. So, ito yung angle niya with respect sa vertical. Yan, 14 degrees or ito kapag naka-DMS. 14 degree, 2 minutes, 10.48 seconds. And kapag kunin mo naman yung with respect sa horizontal, hindi itong angle, pangalanan nating alpha. Pangalanan nating alpha. Pangalanan nating alpha ditong side. So, that is with respect to horizontal naman. So, syempre, 90 degrees to, di ba? 90 degrees yan. So, 90 minus theta. Ayun. So, pwede rin. Mga 70 something yan 76, 75. Ayan, 75. 57. Pwede rin ganyan yung tanungan. So, again, Chipoliti yan. Specific type yan ng trapezoidal. Kasi kung ang general sa trapezoidal, i-touch ko lang yung video, meron na ako nun Chipoliti, meron na rin. Pero, ano siya, marami siyang kasama. May triangular, may rectangular, ito mga common. Oh, year. Triangular, nabanggit ko na ba? Rectangular, ayan, trapezoidal. So, ayun. Ayan, sagot natin ay 1:4. 1 horizontal, 4 vertical. Baka makakita ka ng baliktad. 4 horizontal, 1 vertical. Baliktad yun. Yun lang yung mga point possible maging trap niyan. So, ayan. We're done with our fourth section na dito. So, ayan. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.